I have a good news. I don't think that gusto ko pong i-share. Congratulations. Ako yung naging representative niya. Ako yung immigration consultant niya. They're processing yung application. Ang dineclare niya without her knowledge, ang dineclare niya, they agreed together na magtrabaho siya ng full-time, which is 30 hours a week. Kung application niya, dahil hindi po siya na-declare na full-time, so therefore, hindi siya qualified to actually get the permanent residency under the in-home caregiver program. Hindi po siya naka 24 months. Tumawag sa akin yung employer, ni-explain ko sa kanila what they did was wrong, and of course they have to correct. Everything was really emotional kay E. Dahil hindi niya nakakasama ng ilang taon yung kanyang anak at saka asawa. In-explain ko sa employer kung anong dapat nilang gawin kasi may 30 days na lang siya in order for her to prove na nagtrabaho talaga siya ng full-time. However, it shows on the T4, it shows on the notice of assessment na hindi po talaga na full-time yung declaration ng employer. 28 hours a week lang yata. Nag-hire siya ng lawyer para maprotektahan yung sarili niya. Pero ang sabi niya, hiring a lawyer para matulungan niya yung si foreign worker, si E, na makuha yung PR. But that's not the case. Yung Canada Revenue Agency dapat in-amend. Dapat they did all of these things. That the problem is yung employer ayaw niyang gawin yun. Kasi syempre, magbabayad siya ng mga penalty and everything. So, nag-hire siya ng lawyer. The problem was, yung lawyer, without the knowledge of the foreign worker, kaibigan pala niya. And she was saying, yung employer na silang magbabayad, pero yung pala, the lawyer was not looking after the best interest ng foreign worker. So, the time is running out during that time. So, ang nangyari, si E, she came to, anong gagawin ko, ate? So, tinuruan ko siya kung anong gagawin. I went to meet her aunties. Kinausap ko sila. And ito yung dapat na explanation. Ito dapat yung gagawin para ma-save yung permanent residency ng tao. The problem was, yung employer, ang sabi niya, kasalanan ko daw. How did I do that? Kasalanan ko daw kasi hindi ko daw siya inabisuhan yung employer na mali yung ginawa nila. Dapat kinorek nila and everything. Sabi ko, I will never do that. I will never ask you to do something because it's a deliberate situation na talagang hindi dineclare talaga ng 30 hours a week na kahit man lang full-time. Ang sabi ng word ng employer, ginawa yan ng aking kapatid noon. Bakit ako bakit hindi nakapasa yung nani ng aking kapatid. So, it was a trend. May nangyayari na talagang ganun sa kanilang pamilya. That's so sad. Dapat dineclare nyo na full-time, i-amend nyo sa CRA yung aking employment kasi sa totoo lang mayroon naman akong full-time. I worked with you guys for full-time. The problem yung employer, ayaw niyang makisama. And of course, ayaw niyang magbayad. So, si E, umalis siya sa employer na nagpaalam siya. For 4 years na gano'n ang ginagawa, nagtaka yung employer. I believe na may nagtuturo sa'yo kasi dati napakatahimik mo, you're just following what I want you to do. Ngayon, alam na niya ang pinagsasabi niya. So that's what happened. Umalis siya, alam niyo ba na pinagsisigawan siya ng employer niya. At that night, nung paalis siya, yung mga employer niya sabi nila, papadeport ka. Gagamitin ko lahat ng aking kayamanan para mapauwi ka. And then talagang they're yelling at her. So that time, nag-text siya sa akin. She called me at 10 o'clock, I think. 10 o'clock. Alam niya to. She remembers that. And at 10 o'clock, I left the house. Pumunta ako doon sa bahay ng kanyang amo. Pinick up ko siya doon. Pumunta kami sa Tim Horton para nagkape. And I tried to calm her. And then, I drove her sa kamag-anak niya para doon siya magpalipas ng panahon after I gave her the coffee, and then kinalma ko siya, and then she was crying and I saw her hands shaking and her knees were shaking at that night. And after na nakita ko na okay na siya, then I brought her back to her kamag-anak para kunin yung gamit, and also of course naka-live-in kasi siya sa employer niya, and I told her don't worry, basta ano ka lang, mag-ingat ka lang, but andito ako. Anytime you can text me or you can call me. So that's what happened. The situation was really bad. Pero I'm really glad si E, she believed in me. Alam niya na kahit kailan, wala akong intention to actually
fool around and also na ipahamak ko tong taong to. So, right now, I just wanna inform everyone na etong taong to, she was about to lose her permanent residency, work permit and reunification sa kanyang family. Now, she is permanent resident. Her family is about to come. They are passport request na sila. But etong taong to, hawak-hawak na niya yung kanyang permanent residence. But you know what I did before she lost her status kasi umalis siya sa employer? Because she is an abusive employee. Open permit on a pro bono basis. Nearable open permit. So during that time na wala siya sa employer niya, in 1 week time na approvean yung kanyang open permit. I'm a part of this success. So letter E, si E, I'm so happy. Hawak-hawak mo na yung COPR mo. And imagine, there was a lot of work. Namahan kita para ipaglaban yung employer mo, and then I think it's a 5-digit number that you nakuha mo yung ano yung mga hindi binayaran sa inyo, and so together with your the interest ng hindi binayad sa iyo for actually 4 years yun, pero 2 years lang ang naibigay. So that was the story, and please watch this clip. I'm really happy for her. I rejoice with her together with her family. As what I've said, I'm an immigration consultant myself. I'm so happy if I see these people na nakukuha nila yung gusto nila dito sa Canada, and getting that permanent residency is not easy kung hindi ka entangled sa right people. But congratulations together with your family. But before that, please like, share, and follow my social media account. Who knows, may inspire po kayo, and also at the same time to reach out more people about this situation, abusive situations sa Canada by the employers. Again, this is Norlyn. What's my clip? Hi, pwede bang sabihin mo kung paano ka nagpunta sa Canada? Paano ka napunta sa Canada? Napunta ako dito sa Canada dahil tinulungan ako ng tita ko na pumunta dito. So may employer na willing mag-sponsor sa akin. So na-approve naman yung application ko. So kaya nakarating ako dito sa Canada. Okay. Saang bansa ka galing bago Canada? Galing ako ng Hong Kong. So nag-work ako doon ng mahigit na limang taon. Wow. And then nag-apply ako dito. So nung pumunta ka dito, under live-in caregiver program? Yes. Okay. Okay, so sinabi mo na na yung employer mo na nagdala sa iyo dito, hindi yun yung trabaho mo na pinuntahan mo, ano? Paano ka napadpad sa employer mo na yung nag-abuse sa hours mo? Napadpad ako sa employer ko na yun sa post sa Facebook, and some friends connected to my auntie na recommendation. So doon niya ako na-hire at doon ko siya nahanapan, yung employer ko. Okay. Okay. Anong trabaho mo sa kanila? Ang trabaho ko sa kanila ay magbantay ng bata, alagaan yung bata, maglaba. Isa lang ba? Isang bata? 2 bata. Okay. Maglaba, magluto, okay, magsundo, okay, hatid sundo. Naglilinis ka rin ba? Yes. Okay. So, ilang oras yung isang araw yung trabaho mo? Yung totoo ha, yung totoo, hindi yung nasa contract. Okay. Nag-work ako ng 8 to 12 hours a day. 8 to 12 hours a day, okay. Yes. And then Monday to Friday? Monday to Friday. Okay. Tapos, paano mo nalaman na hindi pala nila dinideclare yung buong oras mo? Nalaman ko yun nung nag-apply ako ng permanent residency application ko. May request letter sila sa akin at doon ko nalaman na hindi nila dineclare yung tamang oras ko sa pagtatrabaho. Less than full time, right? Yes. Yeah. So, nung nalaman mo na na hindi ka dineclare ng full time yung employer mo, ano yung ano yung ginawa mo noon? Ang ginawa ko noon, syempre na-upset ako, nasaktan ako kasi yung application ko na yun is para sa future ng family ko. I think to prove to the immigration na hindi mo kasalanan yun but the employer, right? Yes, yes. Okay. And then after that, nilabor ko yung amo ko para ma-prove ko doon sa immigration na
full-time, nag-work ako ng full-time hours. Okay. Pero hindi naman pala. Kasi yung side lang nila yung parang ilalaban ng lawyer, hindi yung side ko bilang aplikante. Nung nalaman mo na yung situation ng lawyer is best interest lang ng employer mo yung ginagawa. Anong ginawa mo? Ang ginawa ko is yung kinausap ko yung amo ko. And then sinabi ko na hindi ko na itutuloy yung lawyer ko. Kasi nga nalaman mo na siya yung interest lang nilang ginagawa ng lawyer, ano? Yes. Okay. So ayun, kinausap ko yung amo ko na hindi ko na itutuloy yung lawyer. Then nag-apply ako na sa immigration ng for vulnerable abuse. And then I think 3 weeks na approve yung open work permit ko for vulnerable abuse. And ito pa, nagtataka yung employer mo, ano, bakit ang galing-galing mo at alam mo lahat ng pinagagawa mo, right? Kasi nga dati, from 2018, nananahimik ka lang, and Yes. then suddenly, ang galing-galing mo ng maghanap ng ano. Di ba nila alam na may mga Google? Yeah. I know. Yeah, that's the thing. Kaya nga eh. So, okay, so ano na ngayon yung sitwasyon mo sa application mo sa permanent residence? Na-qualified na ako for permanent residence. Nice. And then, dumating na rin yung open work permit ko. And then, now, I'm waiting for the approval for my permanent residence. And the confirmation. And the confirmation, I should say. So, ano yung advice mo sa mga kagaya mo dito sa Canada na naaabuso ng employer? Anong may advice mo sa kanila? Alamin natin kung ano yung mga roles natin bilang OFW para maipaglaban natin sa mga amo natin. And then kung may overtime tayo, hindi lang tayo tatahimik sa amo kasi doon nila tayo ina-abuse. Doon tahimik kasi akong tao kaya parang doon ako in-abuse ng amo ko na hindi ko pinight yung tamang oras ko, tamang sahod ko doon din. And then yun, dapat maging smart tayo sa lahat ng bagay. Okay. So, okay. Anong masasabi mo sa immigration consultant mo na si Norilyn Oligo Sarma? Ang masasabi ko Yung totoo, ha? Oo. Ang masasabi ko sa consultant ko na si Ate Norilyn, siya ay isang matulungin na consultant. Kapag may problema ka, tapos lalapitan mo siya, tutulungan ka niya at bibigyan ka niya ng advice. Kung hindi dahil sa kanya, Oh my gosh, okay. kung hindi dahil kay ate, kasi sa akin naman, yung parang hindi ako fighter before, but dahil kay ate, natuto ako na maging fighter sa buhay ko, lalo na sa mga ganitong kaso. Okay. Siyempre. Okay. Alright, so, nakaalam iti. I'm not talking Ilocano. Paano yung video ba yan? Yeah, nakabili. Kailangan niya. I know. Charot. Eh.